Gabi ng Misteryo. Hoy! Kumusta na kayo, mga kamisteryo? Ngayong gabi ito, napaka-exciting ating pag-usapan. We will be discussing tonight about the do's and don'ts tungkol sa Ghost Month. Kayo ba'y takot sa Ghost Month? Ano bang ginagawa ninyo kapag sumasapit ang Ghost Month? Sinusunod niyo ba yung mga advice na bawal bumiyahe, bawal maglibot, magliwaliw sa gabi, bawal pumito sa gabi, kayo ba'y may mga ibang mga nakatakot na makaranasan tungkol sa Ghost Month? Kayo ba'y nakakita ng multo? Kayo ba'y may mga nakitang maligno sa paligid habang kayo naglalakad sa gabi tuwing Ghost Month? Ano nga ba ang dapat nating gawin? Kayo ba'y merong practices para mabigyan ng proteksyon ang inyong sarili, ang inyong pamilya, ang inyong mga alagang hayop? At kayo mismo ay meron bang ginagawa para maligtas sa anumang kapahamakan tuwing Ghost Month? Alam naman natin tuwing Ghost Month ay mga gumagalang mga multo sa paligid, mga gumagalang mga kaluluwa. It's either mga dinadalaw kayo ng inyong mga namayapang mahal sa buhay, o kaya yung mga tinatawag na mga hungry ghosts na talagang ayaw papigil at dumadalaw sa mga bahay-bahay. Nangihingi ng tulong, nangihingi ng pagkain, nangihingi ng panalangin. Yan. Ating pag-usapan ngayong gabi ito, mga kaibigan, sa Gabi ng Misteryo. Meron tayong mga guests tonight, very exciting, at meron silang share sa atin na mga tip, ano bang kanilang mga practices tuwing Ghost Month. Sa hanay ng Feng Shui, na nagpa-practice ng Geomancy, of course, ang ating kaibigan, si Master Hans Kua, na talagang very knowledgeable, meron siyang wisdom at eksperto sa ganitong larangan, sa larangan ng Feng Shui tuwing sumasapit ang Ghost Month. Nandiyan din, mga kaibigan, si Miss Marie Chris ng Voiceless Whispers na magbigay din sa atin ng mga tip tungkol naman sa kung ano nga bang dapat nating gawin, pangalagaan ng ating mga alagang hayop tuwing sumasapit ang Ghost Month. And of course, si Brother Nico Chua, ng ating young astrologer, meron din siya ma-share sa atin na mga tip kung ano nga bang dapat nating gawin tuwing Ghost Month. Si Miss Gina ng Mystic Way ay meron din po siyang maibibigay sa atin ng mga practices na kanyang ginagawa tuwing Ghost Month para na rin sa ating kapakinabangan. So walang absent, See you all sa ating programa ngayong gabing ito sa Gabi ng Misteryo. Gabi ng Misteryo. Ng Misteryo. Ngayong gabing ito, pag-usapan natin tungkol sa Ghost Month. Ano ba ang dapat natin gawin tuwing sumasapit ang Ghost Month? Una-una, dapat ba natin itong katakutan? Of course, matatakot tayo nating gawin kasi hindi natin alam ang ating gagawin. So, napakahalaga na dapat nating malaman ano nga ba ang dapat nating gawin tuwing sumasapit ang Ghost Month. Tuwing Ghost Month ay hindi maiwasan na may mga gumagalang mga kaluluwa sa paligid, may dumadalaw na mga multo sa inyong mga bahay-bahay. Whether you like it or not, talagang dumarating sila. Especially yung ating mga namayapang mahal sa buhay. Of course, merong mga paramdam na marahil ay sila yung ating mga mahal sa buhay, and I think it's about time that we have to offer prayers, we have to offer some food for them, especially dapat i-acknowledge natin ang kanilang presence, kasi kahit na naman nandiyan na sila sa kabilang buhay, meron pa rin silang pagkakataon na talagang dumadalaw sa atin. Of course, hindi rin maiwasan na may mga hungry ghosts, yung mga ligaw na kaluluwa na hindi naman natin kilala pero bigla na lang lumalapit, biglang nagpapapampam, nagpapapansin, But of course, I think it's meron din silang kahilingan, maaring kailangan nila ng panalangin, kailangan nila ng food. I think it's about time that pagbigyan din naman natin sila, we can offer them some food. Malaking merit din naman ito sa heaven if we help them, pero meron din mga hungry ghosts na talagang nakakaistorbo dahil sa halip na makapag-focus ka sa yung ginagawa, nandyan sila. Siguro naman meron tayong prayer to use para mag-invoke ng mga divine beings tulad ni St. Michael, the Archangel, di ba mga angelic beings to help them ascend or cross over sa kabilang buhay. Yan po ating pag-usapan ngayong gabing ito, mga kaibigan. Meron po tayong mga guests na magbibigay sa atin, magsishare sa atin ng kanilang mga tip. Ano nga bang kanilang pinapractice tuwing Ghost Month?
And of course, unahin muna natin ang sa larangan ng feng shui. Of course, yung ating kaibigan, nandiyan si Master Hans Kua, meron siyang tip na may share sa atin yung dapat natin gawin o hindi dapat gawin tuwing Ghost Month. Heto na, take it away, Master Hans Kua. Gabi ng Misteryo. Magandang gabi para sa DZRH Gabi ng Misteryo para sa aking kaibigan na si Ray Sibayan. Ang Ghost Month 2026 ay pumasok na August 13 at magtatapos naman ng September 11. Alam niyo ba, every year, iba't ibang day nag-start ang Hungry Ghost Month, iba't ibang day nag-end ang Hungry Ghost Month kasi ito ay nakabase sa Chinese lunar calendar. Ang Ghost Month ay isang paniniwala, tradisyon, kultura, belief ng mga Chinese, ng mga Taoism, ng mga Buddhism, na kung saan daw po ikapitong buwan sa Chinese lunar calendar, binubuksan daw po ang pintuan ng impyerno o ang Hell's Gate para lumabas ang mga Hungry Ghosts. Sino ba itong mga Hungry Ghosts? Sa mga Hungry Ghosts, sila yung mga kaluluwang may mga unfinished business. Ang mga Hungry Ghosts ay ang mga kaluluwang napakasalbahe habang nabubuhay. Kaya ikaw, magpakabait ka. Sila po, yung mga Hungry Ghosts, yung mga may mga karma na hindi pa natatapos. Tandaan natin na lahat ng ginagawa natin kasalbahihan, kasamaan sa ibang tao ay may kabayaran. Yung mga manloloko, mga mamamatay tao, yung mga salbahe, mga nag-go sa ibang tao, gumawa ng pagnanakaw, gumawa ng kasalbahihan sa ibang tao. Ito po ay posible silang maging Hungry Ghosts. Ang mga Hungry Ghosts ay mga kaluluwang ligaw, yung mga biglaang pagkamatay. Hindi pa nila tanggap na sila po ay patay na. Hindi nila alam na sila po ay wala na, hindi nila ma-accept. Sila yung mga Hungry Ghosts, yung mga kaluluwa nila, yung mga families nila, ay hindi pa sila nalalet go. Ang mga Hungry Ghosts ay mga galit, ligaw, malungkot, hindi maayos na mga kaluluwa. Ang mga Hungry Ghosts, sila po yung mga kaluluwang mga nakalimutan na ng mga past loved ones sila. Ako bilang Filipino-Chinese si Master Hans Kua ay pure-blooded na Chinese. My dad is a Chinese, Kua. Kaya CUA. Master Hans Kua is pinanganak sa Philippines. So, Filipino ako. My mom is also a pure-blooded Chinese. Kami yung mga naunang Chinese na galing sa China, na dito na lumaki, tumanda, at dito na pinanganak. Si Master Hans Kua ay graduate sa isang Chinese school. I can speak, write, read fluently in Chinese. Kaya pagdating sa usapang Ghost Month, ito ay tradisyon namin, Chinese to. Pag-usapang Feng Shui, ito ay tradisyon ng mga Chinese, paniniwala ng mga Chinese. Pero alam niyo ba, minsan, ang mga Chinese ay napakaswerte pagdating sa negosyo. Napakagaling nila, napakarami ng pera. Siguro, ang mga Chinese, dahil mas masipag, mas madiskarte, mas magaling, alam mo bang sikreto ng mga Chinese ay may Feng Shui sila. Kaya naman ang mga kliyente ko, from way back 10, 20 plus years ago na, si Master Hans Kua ay nagpalagdalubhasa pa ng Feng Shui from Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Hong Kong, at lahat ng mga TV, radio, station, AM, FM, lahat ng mga social media influencers, lahat ng mga politicians, lahat ng mga businessman ay nakikliyente o natutulungan ni Master Hans Kua. Ikaw ay ordinaryong tao lang, gusto mo gumawa. Master Hans, hindi po ako Chinese. At pwede ko bang gawin ang Chinese Ghost Month? Of course, pwede naman. Master Hans, hindi naman po ako Chinese. Kaya wala naman po akong planong gawin o gumawa ng Ghost Month. Pwede po ba? Yeah, pwede rin. Pwede rin na hindi ka rin mag-Ghost Month. Pero ang pwede natin gawin is, pag may nakita kang gumagawa ng ritual ng Ghost Month, pwede mo lang siyang i-respect. Para respect sa sarili mo, mag-whisper ka some prayers para sa mga yumaong mga past loved ones natin. O kaya you can whisper some prayers para sa mga kaluluwang ligaw sa lugar, sa bahay, sa area mo, sa bahay man, sa tindahan man. Ang Ghost Month ay hindi dapat katakutan. Ito'y paalala sa mga natin na nabubuhay na may mga yumao, may mga past loved ones tayo. Ang Ghost Month ay isa sa mga tradisyon ng mga Chinese na, alam mo, pinagkaiba ng Ghost Month is, ang Ghost Month is isang buong buwan siyang sineselebrate. Ang kaparehas siya, parang undas, November 1, November. Undas kasi November 1, November 2 lang eh. Isang araw, dalawang araw lamang. Ito'y pupunta tayo sa sementeryo, nilay tayo, magdadasal tayo, alayin natin ng mga kandila, ng mga pagkain, ng mga dasal, ang mga past loved ones natin. Sa Ghost Month, pwede tayo pumunta sa sementeryo, pero ginagawa namin sa bahay, kagaya kami, Filipino-Chinese.
ang ginagawa ni Master Hans ko, yung family ko po, ay may alay kaming lamesa. May ready kami lamesa. Yung lamesa nilagay namin usually sa labas ng gate ng bahay. Sa loob ng bahay, may gate doon, di ba? Tapos bago sa bahay, may isa pang gate doon. Sa labas lang, kung may balcony kayo, mas maganda. Bakit sa labas ayaw natin sa loob ng bahay? Kasi yung mga Hungry Ghosts, ayaw natin sila pumasok pa sa loob ng bahay. Gusto natin sa labas lang, mabusog natin sila. Ano ba? Ang mga Chinese, kung makikita mo sa mga negosyanteng Chinese, marami ka mga paper money na sinusunog. Napakaraming ritual na ginagawa. Mga feng shui, alay na pagkain, insenso, kandila. Bakit ang ginagawa ito? Kasi pinaniniwalaan ng mga Chinese na pagka daw may mga alay, may mga dasal, may mga ritual kami, ang mga Hungry Ghosts daw ay nagiging happy ghost. Pag sila naging happy ghost, sila daw po ay pagpapaganda ng negosyo, ng maayos na relasyon, magandang bahay, maayos sa pamilya, magandang kalusugan. Yan yung mga wishes natin na magka-come true. Minsan, sa negosyo, may mga maliliit na bagay. Lumalaki. Sa family, lagi nag-aaway, lagi nagkakasakit, lagi may issue. Kaya baka kailangan nyo ng ritual ng Hungry Ghost. Mag-alayan natin ng mga ritual, ng mga dasal, ng mga pagkain. Ano yung mga pagkain ang pwede? Ang mga pagkain pwede, syempre, yung pork, chicken, fish, any kind of pagkain, pansit, fruits, beer, yosi, any kind of pagkain. Alam mo, sa mga Chinese na countries, kagaya ng Malaysia, Taiwan, Singapore, Hong Kong, yung mga Chinese dyan, meron pa silang opera. Ano opera? Yung konsyerto na taong buhay ang kumakanta, sumasayaw. Tapos first 1, 2, 3 rows, walang tao nakaupo. Sa fourth or last, doon daw pwedeng upo yung mga tao. Kasi first 3 rows, o first 4 rows ay para sa mga Hungry Ghosts. Para sila ma-entertain. Also, yung mga pagkain na inalay natin, no, tanong na Masters, pwede bang kainin yun ng taong buhay? Ako gagawin sa family na kinakain namin yun. Kasi syempre, nag-ready tayo ng pork. Minsan, lechon ang nire-ready natin. Yung pansit talagang dapat bonggang pansit. Kasi gusto natin, busog sila eh. Pagka may chicken tayo, dapat bonggang chicken ang pwede natin. Nire-ready natin. Kung may fish tayo, dapat malaking lapu-lapu. Hindi naman kailangan mamahalin. Depende pa rin yan sa budget nyo. Pwedeng malaki, pwedeng maliit. Hindi naman kailangan na talagang malaking-malaki o mamahaling budget. Hindi naman kailangan. So also, during Ghost Month, gusto din natin magkaroon ng swerte. Na syempre ng paper money. Ang dami kong mga paper money. Hindi totoong pera susunugin hindi bawal galawin. Bawal sirain yung totoong pera natin. So, pwede kayo bumisita sa store ko dito sa Cityland Show Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City para makabili ng mga charms ng mga paper money na kailangan o pwedeng sunugin o kailangan sunugin. So, tapos kailan pwedeng kainin ang mga pagkain inalay natin. So, pagka naubos na yung insenso, yung kandila, yung paper money na inalay natin, then we can start eating that. Before we eat that, lilipat lang yung mga lalagyan ng mga pagkain. Lilipat lang yung mga pagkain, yung mga kung saan natin lagay, para showing respect. Ano yung mga do's and don'ts sa pagkain? Dapat yung pagkain na to, hindi muna ikaw yung kakain. Yung mga talima, tayo family, kakain muna tayo. Yung natira, yun ang alay natin, bawal. Dapat ang alay muna bago ka kakain. Yung mga alay na ito na pagkain, masa pwede bang luto na? Yes, dapat luto na. Gusto natin luto na yung pagkain para syempre, happy rin sila. Anong mga bawal na alay na pagkain? Syempre, yung mga delata. May mga syempre, pag-iisipin mo pa yung Hungry Ghost para magbukas ng delata mo. O kaya, yung mga may crabs o may hard shell. Kasi may mga Hungry Ghost, iba na possible, mga walang ulo, walang kamay, para hindi nila mabuksan. Mahirapan sila, baka mabuisit lang sila. May mga iniiwasan natin. Also, ano pa ba mga pwede ka maglagay ng pictures ng ng family relatives mo na recently o may family relatives ka naman, pwede mo isama sa pag-alay for Ghost Month. Lalagyan mo lang si picture sila, tapos may mga alay ka, mga pork, mga chicken, mga fish. Paper money, anong klaseng paper money? Ang dami kong mga paper money. Mag-PM lang kayo sa Facebook page ko pong Master Hans Kuwa para yung mga Hungry Ghosts ay maging happy ghosts para sila po ay magdala ng blessing, ng success, ng maraming swerte sa buhay mo. Also, ano pa ba mga dapat? Insenso. May malaki na insenso na magaganda para mas ma-enhance natin, may attract natin yung kasaganahan, prosperity, maraming pera, maraming swerte. Bakit kailangan ng paper money, ng insenso, ng kandila? Alam niyo ba, yung smoke, yung usok na to is the way, the means para makapag-communicate tayo sa mga Hungry Ghost. Kaya may mga insenso, tapos may mga beer. Gusto natin, syempre may mga Hungry Ghost sa hell, malungkot talaga sila, wala silang mainom doon. Beer, tapos mga yosi. Hindi tayo nagpo-promote ng vices, pero para sa mga Hungry Ghosts, sila po ay talagang malungkot at hindi happy at gutom talaga. So, kailangan nila ng mga beer, yosi, para sila po ay ma-entertain natin.
para maging happy ghost. So, tapos doon, pag naubos yan, we can pwede pagsalusaluhan. Mas, gano'n ka-often mag-aalay ng pagkain? Dapat ba everyday? Buong ghost month ba? Any day ng ghost month, pwedeng isang beses, pwedeng dalawang beses, pwedeng tatlong beses. Kaya ikaw bahala kung ilang beses mo gustong gawin yung alay na gusto mong i-serve o i-ready. So, usually, kami, August 27 namin ginagawa. 25, 26, 27, 29, yung any day sa week na malapit ng 27. Bakit 27? 27 August kasi is the 15th day. Pinaka-peak ng lunar month. Ano ibig sabihin peak? Lahat ng hungry ghosts nakalabas na. So, yung week na yon, doon namin inaalay para yung mga hungry ghosts na mga huli pang na nabigyan na natin ng mga alay na mga pagkain. So, yun ang mga dus pa rin natin sa alay pa rin na usually gusto natin sa labas ng bahay para hindi sila papasok. Dus naman sa bahay natin, kailangan maliwanag ang bahay natin, especially pag gabi. Ayaw natin madilim dahil pag madilim, yung mga bahay natin pwedeng magdala ng away, ng negative, doon sila magstay. Doon sa bahay natin, dapat malinis ang bahay dahil pagka madumi ang bahay, papasok yung mga hungry ghosts. Dus pa rin sa bahay natin. Ghost man, dapat extra cautious tayo, extra alert tayo. Dus pa rin natin prayers. Prayers para sa God mo, prayers para sa mga past loved ones mo, prayers para sa mga hungry ghosts, prayers para sa sarili mo. Dados pa rin tayo, dapat palakasin mo lalo ang sarili mo. Ang health mo, ang pahinga mo, tulog mo, health. Kasi kung physically healthy ka, mas masishield ka sa mga negativity. Ang dus pa rin tayo, dapat tayo po ay may masuot na mga lucky charm. Ito po, ang nakasarapan ko ay si Chong Kuei. Si Chong Kuei po is the god of the mga ghost month. God of the underworld, siya yung bantay ng pintuan ng hungry ghost. So, pag meron kang chungkoy sa bahay mo, sa opisina man, takot ang mga hungry ghost na pumasok, magstay sa bahay nyo. Kasi nandiyan siya. Nandiyan yung boss nila, yung bantay nila. Siya yung gwardya. Kaya may maganda tayo na meron tayo chungkoy card din. Nalagay sa wallet. Meron din tayo chungkoy na bracelet. Meron din tayo evil eye na pendant. Para sa mga lucky charm na kailangan nyo po, mag-PM lang kayo sa Facebook page, Master Hans Kua. Meron din ako Instagram, YouTube, TikTok, Master Hans Kua. Bumisita personal dito sa City Land Show, Tower Show Boulevard, Mandaluyong City. Alam mo ba, for the past 10, 20 plus years na si Master Hans Kua sa Feng Shui, no? Alam mo ba, masishare ko is, ang mga client ko, magmula day 1 hanggang day to day, this year, punong-puno everyday, nagpapa-ghost month ritual sila. From day 1 until now. Bakit kailangan ng ghost month ritual? Kasi ako mismo pupunta sa bahay, sa tindahan, sa negosyo niyo po, to conduct yung mga rituals, mga alay, ng mga prayers, na mga kailangan yung offerings para ang mga hungry ghosts ay maging happy ghosts. Para sila po ay maging swerte. Kasi minsan pag mali ang gawa nyo, minsan kumakapit, sumasampay yung hungry ghost sa shoulder nyo at nagdadala pa ng malas, misfortune. Kaya ayaw natin yun. Kaya during ghost month, gusto natin na personal na isang feng shui master talaga ang gagawa ng alay para sa mga hungry ghosts, sa mga offerings, sa mga ghost month nyo po, na mga kailangan nyo po. So, ako po si Master Hans Kua, ang pinagkakatiwala ang best feng shui expert ng Philippines. Meron akong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Hanapin nyo po Master Hans Kua. Tapos, meron akong cellphone number. Ang cellphone number ko, 0922-829-0382. O paano? Hanggang dito muna. Para sa Gabi ng Misteryo, kay Ray Sibayan, sa DZRH. Ingat tayo sa Ghost Month. Extra cautious tayo sa Ghost Month. Tapos, yung don'ts ng Ghost Month, alam naman natin mga dapat iwasan during Ghost Month. Ayaw natin ng major activity sa buhay natin. Ano yung mga major activity? Pagpirma ng bagong kontrata, paglipat ng bagong bahay, pagsisimula ng bagong negosyo, pagpapakasal, pagsisimula ng bagong relasyon, pagsisimula ng anything bago, any major sa buhay mo, iniiwasan natin yan during Ghost Month. Masas, may opportunity ako do Ghost Month. Hindi naman pwedeng hindi ko tanggapin, baka after mag-ghosting. Mag-PM lang kayo sa Facebook page ko, Master Hans Kua, para sa lucky date selection. During Ghost Month, ano yung swerteng petsa? Yung petsa na araw na pipirma ka ng kontrata, anong oras? Para makita natin, ano yung preferable, para hindi ba ma-lost. Tapos magsuot ka ng bracelet, a lucky charm, protection charm, magsuot ka ng chungkoy card o Ghost Month card. Meron tayong pendant na pwede suotin. Whisper some prayers before signing or dealing sa mga deal, sa mga project nyo po. Para yung deal project nyo po ay magkaroon ng chance na mas maging successful. Ang Ghost Month po ay hindi dapat katakutan. Ito po ay paalala sa ating mga nabubuhay na may mga past loved ones tayo na dapat natin alayan sila ng mga dasal, ng mga pagkain, ng mga paper money, ng mga kandila para sila po ay maging happy ghosts. Ako po si Master Hans Kua, the Philippines' most trusted, best feng shui expert with more than 10, 20, 30 plus years na po of
experience. A pure-blooded Chinese, nag-aral talaga ng feng shui. I do tarot reading, astrology, feng shui na bahay, feng shui na pisina. PM lang kayo sa Mass Transco at bumisita dito po sa City Land Tower, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Maraming salamat, DZRH, Gabi ng Misteryo, kay Ray Sibayan. See you soon at mag-PM lang kayo sa mga social media account at follow na po. Thank you po. Thank you very much. Salamat, Master Hans Kua, sa iyong binahagi sa atin ng mga tip. And I think yung ating mga kababayan ay nakakuha sila ng maraming information, knowledge tungkol dito. Ano nga bang dapat natin gawin tuwing Ghost Month? Itong Ghost Month, I think ang peak nito ay sa August 27. So, yun yung tinatawag na Hungry Ghost Festival sa practice ng mga Taoism, yung sa Chinese practices na ina-adapt na rin sa iba't ibang mga kultura, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Now, tonight, also, pagbigyan naman natin ng kaukulang pansin, itong sahanay muna ng mga pets, yung mga pet owners, yung mga pet owners dyan, kasi ngayon talagang maingay na rin po itong pagbibigay sa atin ng kaukulang dapat nating gawin, importansya, pagpapalaga sa ating mga alagang mga hayop, mga cats, aso or dogs, and other form of animals na talagang inaalagaan na rin ng ating mga kababayan. I think it's about time that we have to listen to give importance kung ano nga bang dapat nating gawin to help protect our pets, yung ating mga inaalaga mga hayop, tuwing sumasapit ang Ghost Month. Kasi itong mga hayop na to, very sensitive po ito sa mga spirits. They can see spirits na hindi natin nakikita. Meron na lang, biglang tutungangan na lang sa kawalan. Tutungangan na lang sa kawalan yung mga alaga nating hayop, yung mga pusa. Pero yung pala, meron pala sila nakikita na hindi natin nakikita. So, ano ang dapat natin gawin? It's about time that we have to listen from Miss Marie Chris of Voiceless Whispers, isang animal communicator tungkol sa pangangalaga ng ating mga pets. Take it away, Miss Marie Chris. Gabi ng Misteryo. Hello mga kamisteryo, ako nga pala si Marie Chris ng Voiceless Whispers at ako po ay isang animal communicator. Ngayong gabi, naanyayahan po tayo na mag-share ng mga do's and don'ts para sa Ghost Month, especially focusing around pets, our harmonious relationship with our pets during the Ghost Month celebration. So ano nga ba yung Ghost Month? Briefly, yung Ghost Month kasi hindi naman dapat yan katakutan. This is a 30-day celebration that happens every 7th lunar month of the Chinese year. So during Ghost Month, sinasabi na mas malakas yung yin energy kaysa sa yang. Ang ibig sabihin nun, rest. There is more energy of rest, no? Ang word of caution lang, kapag there is too much yin energy, mas malapit tayo sa pahinga. So, pag sinabing pahinga, minsan yung iba, for example, very low immune system, katulad sa animals, kapag may sakit, during the Ghost Month, mas sensitive sila sa mga energies. So, yun yung dapat na ingatan natin. So, that's number 1. Number 1, during Ghost Month, para maingatan natin yung mga pets natin, make sure na meron kayong accounting. May sakit ba sila? Ano ang mga current sensitivities nila? Meron ba silang allergies? Meron ba silang autoimmune disease? Dapat alam natin yan. So, dapat ahead tayo dun sa pag-aalaga sa kanila. Dapat mas i-maintain natin yung mga medications nila, yung mga vitamins and supplements nila. Bakit, Because there are more yin energy surrounding us, kapag mababa yung immune system nila, mas prone silang magkasakit. Kasi dahil kaunti lang ang yang energy, So, that's number 1. Dapat importante na may accounting kayo kung ano yung kailangan ng mga pets nyo. And most especially nga during the Ghost Month. Number 2, practice using colors properly. Red and black are major no-nos for the Ghost Month kasi mas na-attract yung spirit sa red and sa black color. Although sa Chinese kasi meron silang paniniwala that also white color, plain white, can be attracting ghosts.
But just follow kung ano yung para sa tingin nyo na okay na i-practice, no? But the suggestion that I have is pasuotin nyo sila ng mga lighter colors. Kung yung colors nila are currently black or red or white, mamili muna kayo temporarily ng ibang kulay ng color, no? Like halimbawa, pinapasuot nyo rin sila ng clothes, no? Piliin nyo rin yung colors that are bright and happy para hindi tayo nakaka-attract ng more negative, no? Kasi yin is also attracting more shadows. So that leads me to number 3, invite more light sa loob ng bahay nyo. So kung meron mga areas na medyo shadowy, na medyo madilim, tapos mas madalas tumatambay sila doon, take note of that. So maglagay muna kayo ng mga temporary na ilaw. For example, salt lamp, no? Salt lamps, mga LED bulbs na yung mga maliliit lang na parang night lamps, mga ganon. That could be useful para in between evening until dawn, no? Meron silang ilaw na kasama. So, ugaliin nyo, especially during ghost month, no? Ugaliin nyo na maliwanag yung bahay, no? Mas maraming light, especially pagkagabi. And most especially, no, if you have cats. Also, if you are a fur parent of a dog, no? Bawas-bawasan nyo rin yung walks outside pagkagabi na. So, I would recommend na agahan nyo ng konti yung mga walks nyo, no? Siguro mga a little before evening, before mag-set yung sun, no? Siguro mga around 5:30 to 6 would be best, no? No later than that, no? Para hindi kayo maka-attract ng mga spirits that are roaming around. The next tip is number 4, no? Tip number 4 is avoid water. So, during this 30-day celebration also, water kasi is a conduit for the spirit, no? Dahil mas mataas yung yin energy, mas thin yung veil between our dimension and the dimension of spirits. So, and when you are in water, no? For example, you're swimming late at night, naliligo ka ng gabi, no? And also for the animals, no? Huwag paliguan ng gabi. Hindi lang common sense na mas lalamigin yung mga lungs nila, no? But also because para malayo sila sa mga spirits, no, during ghost month, no? Iwasan niyo yung mga ganun. So kung yung animals niyo mahilig mag-swimming, no, kung like dogs love swimming, no? Some dogs do. Bawas-bawasan niyo muna yung mga activities na yun during ghost month. You can resume later on, no, pagtapos na yung ghost month celebration. Kasi water can allow spirits to be closer or nearer or easier silang mag-latch on sa mga pets natin, no? Kasi water is highly conductive for yin energy, for spirit. Number 5 is keep your place clean, no? Cleanliness is closer to the light. So when your house is messy, no, it invites more energy of confusion, more energy of dampness, no? And dampness is also equivalent to sticky energy, also equivalent to yin energy. So, pag magulo yung bahay, dumadami lalo yung yin, no? During ghost month. So, iwas-iwasan yung ganon and mas dalasan natin yung paglilinis ng bahay. And also, no, pati yung mga water bowls nila, if you're not fond of always cleaning their water bowls, do it more routinely. Just this during this 30-day ghost month celebration para hindi mag-accumulate yung dampness, yung biofilm dun sa mga water bowls nila. And lastly, no, I think this is the most important thing to take note of. Always have good vibes inside your house. Nothing beats happiness as the main source of light sa loob ng isang bahay. When there is too much anger, no, too much hatred, too much loneliness, so there's a lot of crying, there's a lot of fights, no? Yung mga animals natin, they absorb that kind of energy, and some of them try to dissipate it. Pero if they do that, no, during ghost month, mas lumalaki lang yung task nila na issue-shoulder nila during ghost month. So, instead of just taking care of themselves, they are also taking care of the whole house. So, para mabuhasan natin yung load na yun para sa kanila during ghost month, no? Mag-invite tayo ng more positivity. So, happiness, invite more laughter, maybe watch comedy movies, you know, habang katabi nyo yung mga pets nyo, and then invite more calm. So, segue to that,
when you try to meditate during Ghost Month, no, itabi nyo yung mga pets nyo with you. When you invite more calm, there is a steady stream of positive energy. So parang hindi Yankee, hindi spiky, no, yung energy sa loob ng bahay, and you yourself mas magiging centered kayo when you try to meditate. So those are my tips of do's and don'ts during Ghost Month. So I hope na makatulong yun sa inyo. And if you have any questions, don't hesitate to reach out. You can find me on Facebook, facebook.com/the.voiceless.whispers. So yun lang po, and thank you so much for listening, and I hope na you and your pet will have a great Ghost Month celebration. It will end on September 11. So, hang in there. Bye! Gabi ng Misteryo. Maraming salamat, Miss Maricris, sa ibig natin ng mga tip tungkol sa tamang pangalaga sa ating mga pet, yung mga inaalaga natin mga hayop tuwing sumasapit ang Ghost Month. Dapat natin talaga, mga pets natin, member na nating family, let's treat them as our family member. Bigyan natin sila ng kaukulang protection from mga ghosts, lalo na yung mga hungry ghosts, yung mga nakakaistorbong mga multo. Gabi ng Misteryo.